Sa linya natin si Secretary Banoy Lopez ng Department of Transportation. Secretary, si Joel Siweng po ito. Good morning. Magandang umaga po. Thank you po, Sir Joel, at saka Ma'am Weng, at sa lahat po na nakikinig nanonood ng iyong programa po. Magandang umaga po. Una sa lahat, Secretary, doon sa report ni ni Luisito Santos, may mga stranded do tayong mga pasahero dahil maliban po doon sa may mga bantang transport holiday, transport strike, ay tumatanggap po na ayuda yung ating mga jeepney drivers nga ngayong araw na ito. Ano bang tugon natin at meron pa tayong mga libreng sakay na pwede i-deploy po dyan sa area yan? Tama po, Sir John. Nakarating na rin po kanina sa akin yan. Magpapadeploy na po tayo ng mga sasakyan po natin. No? So, I already texted yung road sector natin. Magpa-deploy ng bus dyan po sa may circle. At I think nataon po kasi ngayon yung pagbibigay ng ayuda sa mga jeepney drivers po natin galing sa DSWD. Ito po yung 5,000 under the cash relief assistance po. Usually, we do it po na by scheduling po, no? At kaya nga po na importante yung scheduling sapagkat alam namin na kapag yan one time na ibibigay, talagang walang babiyahe kasi lahat andyan yung ating mga kumbaga beneficiaries. Ganun pa man po, no? Tayo nagpapa-deploy na po tayo ng mga sasakyan po ng gobyerno at sana po ay maubos ito mga stranded at ako humingi po kami ng pasensya po on behalf also of the SWD po. Secretary, pakiantabayanan na rin po kasi ang sabi ni Marval Buena sa amin kahapon ng hapon, Joel. Baka po maghapon na itong ganitong epekto sa biyahe ng mga tsuper kasi marami daw po sa kanila ang pagkakuha ng ayuda, hindi na rin po sila didiretso ng biyahe kasi nga po kakapusin sila sa pera dahil wala na rin silang pambili ng diesel. Salamat po sa information. We'll make sure po that we can deploy enough kumbaga buses, no, to cater po yung mga commuters po natin. Thank you po. Ayusin po namin yan. Magigipagtulungan din po ako sa MMDA, sa PNP, kasama na rin mga Coast Guard natin and LTFRB po. Para na rin po yan doon sa dalawang strike day ng mga transport groups natin bukas at saka sa Friday, Secretary. Yes po, ganun din po. At napaghandaan po natin yung magkakaroon ng transport strike tomorrow, 26, 27. Usually po kapag may tigil pasada naman po, ay pinaghandaan natin yan at sinasabi po natin sa LTFRB to identify the routes na talaga maapektuhan para po doon namin i-deploy yung ating mga pampublikong sasakyan na galing sa gobyerno para masakyan po nila. This time po, thank you for informing us na meron talagang ganito nangyayari dito, especially dito sa I think Quezon City Circle sa Commonwealth po. Alright. Siguro, Weng, simulan natin ang mga mahalagang tanong kay Secretary. You being a member of the Uplift Committee sa ilalim po ng State of National Energy Emergency, no? Na ideklara ni Presidente, isa sa mga sektor na lubang naapektuhan ay ang sektor po ng transportasyon. Ano nakikita niyo magiging ambag ng Department of Transportation para mapaangat naman yung kalagayan po ng ating mga kababayan base ho sa deklarasyon ni Presidente? Nabasa ko nga po yung EO kagabi, ng EO 110 at ito po ay more of a full of government approach, no? Yung pagkakaisa po lahat ng ahensya ng gobyerno. Pagdating naman sa kagawaran ng transportasyon, ang sinasabi ko nga po, ang talagang layunin namin at trabaho namin ngayon is to ensure the stability and the sustainability of transportation. Stability ang sinasabi natin pagdating sa mga pamasahe po, no, para hindi masyadong mahirapan ng mga commuters. Yung sustainability naman po, paano pangalagaan din yung sitwasyon ng ating mga super, driver, at kung meron talaga masasakyan. Kaya po, again, sabi ko nga, hindi lang po ito sa larangan ng land transport, kasama na rin yung mga iba't ibang sektor ng ating transportasyon tulad ng riles, aviation, and maritime po. Secretary, at least do sa short-term and medium-term na plano po ng DOTR sa ilalim po ng State of National Energy Emergency, nakalagay po sa EO, checking the continuity of the operation of public transportation. Ano yung mga konkretong hakbang na gagawin po ng DOTR para masiguro yung matutupad ang mandato nyong ito under the EO? Nagsimula na po tayo. Una, yung pinasabi natin, yung fuel subsidy program. We rolled out yesterday. Nagsimula na po tayo para sa ating land transport, sa ating mga beneficiaries, operators. Nagsimula na rin po tayo nung Lunes, yung pagbibigay ng diskwento naman sa ating mga riles, that's 50%. No, sa lahat ng pasahero, MRT3 and LRT2. Nagsimula na rin po tayo na ipaaprubahan sa CAAP board
yung pagdating naman sa airlines natin, ang pagre-reduce ng ating mga terminal fee upang sa ganun makikinabang mismo ang pasahero. As kumbaga, the reduction is as high as 200 pesos. Ganun din po sa airline companies natin. Yung take-off and landing fees po, effective April 1, ay makakatipid sila as high as 5,000. Yung toll discounts din po, nagsimula na po ng Lunes yan. Lahat po ng papublikong sasakyan, Class 1, Class 2, sinama na rin po natin yung sinasabi nating delivery trucks, no, for mga basic commodities na isama rin po sila sa kumbaga discount. At kahapon po, we asked PPA Board to approve naman yung pagdidiskwento ng mga terminal fee sa ating mga pantalan pagdating sa agri-products. As high as 516 pesos, binaba natin sa piso na lang po. So ito yung ginagawa po natin, no? So nagsimula na po tayo dyan at alam ko po na hindi sapat yung fuel subsidy program. Kaya po humingi na rin po tayo na mai-release ang SARO ng ating service contracting. Importante po kasi itong service contracting kasi ito po yung libreng sakay. At ito po ay tinutugon hindi lang po yung problema ng mga super at operator, pero po ang makikinabang po mismo dito ay yung commuters naman po. Kausap namin si Alex Yagi kahapon at binabanggit niya na about 40% weng ng kanilang bus operations ay tumigil na. So mukhang magkakaroon tayo doon sa mga bubiyahe po ng probinsya, lalo na ngayong Semana Santa. Ang mga jeepney drivers, bagamat binigyan sila ng ayuda weng, notwithstanding, kulang pa rin kapos. Isang araw, 2 araw lang daw po yan tatagal. So pagdating po nung pag ito'y naubos na, talagang they're forced to good na hindi na ho sila bumiyahe dahil hindi na ho nila kaya ang presyo ng produktong petrolyo. Ang kanila pong hinihirit ulit, sana ibalik yung kanilang hiniling na ibinigay nyo na po, na taas pa sa although binawi po ng ating Pangulo. Ano ba yun? Is that on the table? Kinoconsider ba yan, Secretary, na ibalik po yan? Nung nag-usap po kami ng Pangulo po, no, ang sinabi po ng Pangulo, ipagpaliban muna yung ating pagtataas ng pamasahe pagdating sa atin. Yun nga po sa pagdating sa bus, sa jeepney. Kasi nga po, naintindihan ko naman po kasi ang pinanggagalingan ko po kasi ang punto de vista ko nga po is sa transportation lang po, no. Pero ang punto de vista po ng Pangulo is sa pangkalahatan, no, at yung buo, yun talaga yung inflation and everything po. At ang sabi niya, unahin natin ito subsidiya, itong libreng sakay. Magbigay ka pa ng magipag-usap tayo sa toll operators, ibigay natin ng discount and everything. Kung kulang ang pondo mo, dagdagan natin. Sabihan nyo kami kung magkano kailangan. Kaya inutos niya rin kaagad sa DBM to identify programs, activities, and projects wherein we can basically reduce, no, o wag gamitin muna yung nakaalat na budget para magamit natin para sa subsidiya, hindi lang po sa transport groups, pero sa mga iba't ibang sektor tulad ng mga farmers, fisherfolk, and everyone po. So, yun po yung ginagawa natin ngayon, no? Kaya nga po, sabi ko na kailangan natin after Holy Week man lang, sana masimulan na natin yung service contracting. Meron po tayong 1 billion fund po dyan. Yan po yung budgeted sa atin. Hatiin ko po yan in the sense, kukuha ko ng a portion of the 1 billion para maibigay naman sa maritime sector para sa mga nagko-commute naman gamit ang barko, yung mga maliliit na bangka po, no, kailangan din natin tulungan sila. Tapos yung the rest, gagamitin natin sa land transport natin nationwide. Alam namin po na hindi sapat yung may iwan na pondo sa libreng sakay natin. Kaya nga po sabi ko sa road sector at saka sa maritime sector, you compute how much you need for the next 4 months para mahingi na po natin to. And this will be a nationwide kasi na program po. Opo. Hindi lang po sa Metro Manila, gagawin din na po namin sa mga iba't ibang lugar. So ang nakikita ko pong mga beneficiary, ang may mga nagsasabi kung sino mga beneficiaries po dito. Is it like the bus only? Is it like the modern jeepney only? Paano yung maiba? So ang gagawin po namin dito, it will be per route po. Route designated, route specific. Upang sa ganun, for example, kung makikita namin ng isang ruta na wala namang bus, pero madami po yung talagang sumasakay doon. Kumbaga the density there is high pagdating sa trapiko, yun po yung gagamit kung sino po yung mga pampublikong sasakyan na andun yung designated route nila per franchise, sila po yung itatap namin. Sila po mismo. Itong libreng sakay na to is para sa super, para sa mga operator na
bumabiyahe na rin po ngayon. For example, sa busway po, definitely that will be given a libreng sakay kasi nga po ay iba yung density pagdating sa EDSA. Talagang madami po yung sumasakay. So what we're doing right now po, Kuya Joel saka Ma'am Weng, is how to extend this service contracting, no? Kung gaano kahaba na pwede namin gagamitan to. So ang isa sa tinitingnan namin ngayon is to allow service contracting para sa mga peak hours lang po. Para Meron lang pong concern ang dating mga nakakontrata ng libreng sakay, the previous administration, na nagdadalawang isip sila dito sa panibagong service contracting kasi yung Hindi daw sila dati daw nabayaran po pa, no? may utang sa kanila na 30 million pesos. Hindi raw po ito nabayaran noong nakarang administrasyon. Pwede po bang pakisilip ito kasi baka tanggihan naman tayo dahil may utang pa sa kanila ang gobyerno na ganito kalaki. Opo, tinanong ko nga din po no kung bakit ganun may utang na 30 million. Tinanong ko yung LTFRB when we had this meeting the other day. Ang sabi nila, it's more of the documentation. No, the documentation processes, tapos hindi na allow ng COA, a lot of reason. Kaya sabi ko, sige, ang gagawin, at least alam na natin kung anong mga problema at that time. So gawin natin simple lang ang documentation natin. Ito ay subsidy at tulong para sa kanila. So I think naman this time po, if we will simplify the process, the documents needed, para upang sa ganun, hindi rin po mahirapan ang ating mga operators, mga super, na lalahok dito sa service contracting natin. If I may add po, Opo, go ahead, sir. if I may add lang po, Ma'am Weng, no? Kaya po ganito yung ginawa natin sa fuel subsidy program natin. Dati-rati po ang implementasyon lang po paggamit ng fuel subsidy card. Ngayon po ay nagipag-ugnayan na tayo sa mga e-wallet, GCash, PayMaya, para diretso lang po ang pagbibigay at hindi maantala ang drivers natin. Bank transfer, kung pwede po, gagawin din po namin. Manager's check, ibibigay din po namin. So ang talagang habol namin is to simplify the procedure at hindi maantala ang mga super operator natin. And yung convenience fee, sinabi ko na rin po, huwag nyo nang i-charge. Sagutin na natin. In the sense na kung 10,000 ang sinabi nating ayuda, dapat 10,000 yung makukuha nila. Huwag nyong tanggalan ng convenience fee or bank transaction fee. So yun po yung mga pagbabago naman po na ginagawa natin ngayon. Alright, may concern po sa airline industry kahit si Pangulong Bongbong Marcos sa interview ng Bloomberg, sinabi niya nandiyan yung possibility na magtigil ng flights ang iba po mga airlines natin kung talagang magkukulang na ang jet fuel. Although sabi po kahapon ng DOE, merong 39 days na supply pa ang dalawang major airlines. Ano po ang pang worst case scenario natin na paghahanda, Secretary? Kasi hindi natin inaalis yung ganong klase ng posibilidad ngayon na inamin ng gobyerno na may energy crisis na tayo. Kasama po ako nung pagpupulong po na yun. No, at that time, kasama ko po yung Pangulo, ka-meeting po namin, yung Cebu PAC at PAL. Nung sinabi po nila yon na if in the event po, ang pagkasabi nila, no, kung masabi ko, in the event na wala silang makuhang jet fuel, then they will be forced to, of course, ground the press. Wala nga po nga jet fuel. So that was like 2 weeks ago. Nag-usap naman kami nila Secretary Garin. Sabi niya nga, meron ng enough supply, like 39 days, at meron na pong na-source out ang ating mga airline companies na mga parating pa na jet fuel. At that time po kasi, naghahanap pa yung mga airline companies natin kung saan sila pwedeng kumuha ng jet fuel. So ang ginagawa naman po ng DOE ngayon ni Secretary Garin, let us know kung how we can help you. We can always intervene. For example, kukuha ka dito sa isang bansa, DOE na mismo makikiusap na you have to respect the contract, kailangan. So that's something may intervention parati ang government. Right now po, ang pwede at this point in time, ang ginawa naman ng DOTR is more of to help po yung airline companies po natin. Yung pagtaas po ng presyo ng jet fuel ay talagang sinasabi nga po natin grabe. Kasi February 28 yata, the jet fuel, average po niyan is like $80 to $90 per barrel. Ngayon po, pumapalo na po yan $200 per barrel. Pahirapan pa kung saan tayo makakuha ng jet fuel. So, ibig Sa sabihin, ibang bansa po, sa ibang bansa ang fuel surcharge is already level 15. Tayo po pinako pa natin sa level 4 ngayon. Kasi alam natin yung sitwasyon, no? At naintindihan din ng airline companies, kaya nagpapasalamat kami sa kanilang pag-unawa. Okay Ganun lang pa man, in order for them to survive and to sustain, again,
these airline companies, itong airline transportation natin, air transportation natin, kailangan po natin iangat naman yung ating fuel surcharge to level, kahit pumayag sila kahit na level 8. Mhm. So ang layo pa rin ng diferensya. Pero sus ba itataas din natin yan para to cope up yung industry naman? Opo. Aha. Up to what level, Secretary? Ang ngayon po sa level 8 po. Oo. And I think this will be effective April 1 po. Mhm. Okay. Hindi nyo pa nakikita ang posibilidad na itaas pa yan beyond level 8? Ang proseso po kasi ngayon is usually ito nga po isa sa pinakaiusap ng airline companies natin, itong pagtataas ng fuel surcharge. We're not touching the base fare. Itong fuel surcharge lang po, no. Dati-rati po 30 days po 'yan ang evaluation, ang implementation, so matagal. So they asked us, CAB and the OTR, if we can cut it to like 15 days. Pumayag naman po kami. So after kumbaga, this time pagkatapos po ng April 1, so aralin namin within 15 days if there's a need to increase more in fuel surcharge or we have to maintain its level 8 at hanap kami ng ibang pamamaraan to help them. Tulad nga po ng sinabi ko po, no, effective April 1 also, yung navigation fees po ng ating airlines, no, they can save as much as 5,000 pesos per flight. Ito yung take-off and landing fees. So diretso po sa kanila yon, sa airline companies. Now, so commuters naman natin, kahit papaano, maibsan natin yung taas ng pamasahe sapagkat nag-reduce din po ang CAAP, for CAAP-operated airports po, no, ng passenger service charge, yung terminal fee po, they can save as much as 200 pesos. At ito po ay direktang, kumbaga, magbe-benefit po directly ang ating mga pasahero dito sapagkat itong terminal fee po ay nakikita natin yan sa ating ticket. For example, if the ticket costs around 1,000 at nabigyan ka ng diskwento sa terminal fee na sabihin natin 100, yung ticket mo magiging 900. So, madaming ibang kumbaga non-cash incentive, non-cash intervention na ginagawa naman po ng gobyerno. Okay. Kahit paano to balance it out po. Ang gusto ko lang malaman, how bad is the problem situation? Kasi sinabi ni Presidente, mukhang yung mga long haul, Weng, yun ang magdedelikado. Yes. Kasi yung mga short flights, halimbawa, yung mga Pwede. 2-hour, 4-hour flight, yung mga Asian flights, pwede yun. Kasi yung isang full tank ng Aeroplano. jet fuel, pwede yun pati sa turnaround flight, no? Yung pagbalik. Kasya. Ang problema nila, yung long haul. Ano ba yan? Nabanggit ba sa inyo ng mga airline companies na maaaring pagka lumala ang sitwasyon, yung long haul, yung mga pupunta ng US, pupunta ng Canada, pupunta ng mga 7-hour flight and above, ay baka mahinto, Secretary? Kuya Joel, it was not discussed in detail. Kumbaga yung concept lang po, general concept. Pero Opo. This morning lang po nag-issue yata yung PAL. Opo. No, may statement ang PAL na parang they were able to source out na yung fuel and they assured the public na pati long haul ay kaya po nila. Ay, that's So good. again, it's more of the the supply, no, kasi ang kumukuha pagdating po kasi sa airlines po natin, sila mismo po yung nagso-source out ng kanilang jet fuel sa ibang bansa, at least kung sa ibang kontrata, so ganun po, no. So maganda po ang nangyari ngayon na yung PAL at I think naman si Bupak nakahanap na rin po sila ng karagdagang kumbaga source ng kanilang jet fuel. So they issued a statement at kahit papaano nagpapasalamat naman po tayo. Okay. At least at this point in time, sabi nga po yata ng PAL, they don't see any problem in a foreseeable future at this point in That's time. good. That's good. So that's yun po that will medyo kampante po tayo kahit Okay. papaano. Secretary Banoy, salamat sa oras mo. Mag-ingat Good ka. morning po. Thank Good you. luck. Naku sir. po, salamat po sa Thank you. pagkakataon, Kuya Joel, ma'am. Thank Good you. morning, sir. Secretary Banoy Lopez, Department of Transportation, mga kapuso. Hilingan, walang pinoprotektahan.